Steven, sa mga naunang ulat, asahan na daw ang pagtaas ng mga processed food, yung mga delata, yung sodas and juices dahil nga dito sa dagok ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at dahil nga domino yan, wala naman choice sa mga supermarkets natin kundi ipasa din sa consumer yung pagtaas din ng kuha nila mula sa inyong mga supplier. Pero ito nga, with the announcement ng ceasefire at however tenuous, no, parang mabuwag itong ceasefire na to at dun sa unang 2 araw daw ng kalakalan ng Monday, Tuesday, bumaba na ang presyo ng kada bariles ng produktong petrolyo. May pag-asa nga na baka daw next week, if the ceasefire holds, bumaba ang presyo ng petroleum products. Given na ito na ang nagbabago nga yung sitwasyon, very fluid. Pero ito yung sitwasyon natin, if the ceasefire holds at bumaba pa rin ang presyo ng kada bariles ng produktong petrolyo, it holds true pa rin ba na magtataasan pa rin ang presyo ng mga grocery items? Well, in the first place, hindi naman basta-basta magtataas ang presyo ng mga grocery items. No? I mean, just because nagtaas kahapon ng kaunti ang presyo ng langis, okay, sabihin na natin malaki ang tinaas. Hindi ka agad-agad tataas ang presyo ng bilihin sa supermarkets. Sa palengke, kasi everyday din-deliver, no? Pero sa supermarkets, once a week, twice a week, or even 3 times a week kung tinapay, sabihin na natin, hindi basta-basta magtataas ang presyo ng bilihin just because nagtaas ang presyo ng gasolina. Paano kung malaking ang baba next week? Diba? Tulad ng sabi niyo, may ceasefire, right? So, I mean, there's a in the process yung ceasefire, no? Hopefully matuloy yon, no? Pero right now prices are very steady and hindi naman because of 1 or 2 increases kaagad magtataas ang presyo ng bilihin. Because nga tulad ng sabi ng mamimili, ba't tumataas ang grocery items, no? Presyo ng grocery items hindi bumababa, gasolina bumababa, pero presyo ng grocery items hindi bumababa. Kasi nga mahirap magbaba ng presyo considering, you know, yung supply chain, which means galing manufacturer, papuntang distributor, papuntang supermarket, papuntang smaller retailers, no? Or other businesses, no? Yung mga karinderya, yung mga bake shops, no? Yeah. So, hindi basta-basta pwede magpaba ng presyo, mahirap, magbadugo, no? Maraming trabaho. Mas mabilis mag-akyat. Kaya let's say, ba't akyat ang presyo, hindi na bumababa, di ba? Pero, you know, just that said, hindi pa tumaas ang presyo ng bilihin sa supermarkets. Okay. At all. Okay? At all. Good news. So, Steven, is there a distinction between imported items and local items? Kung sakali magpatuloy, na sana nga, knock on wood, hindi na talaga magpatuloy. Pero may distinction ba? Yung mga imported items ba, mas mabilis tataas ang presyo compared sa mga local items? Meron ho ba tayong pagkakaiba? Pwede ba natin masabi, o sige, wag na tayong bumili ng imported items at all. Puro local na lang kasi mas makakatipid. May diferensya ba? Meron, no? Tama yung observation mo, no? Siyempre, kapag imported, lock, stock, and barrel, which means the whole thing, no? Finished product, natural, ang logistical cost, no? Which means yung freight, no, pagsakay sa barko, no, or whatever man ang ginamit na pagdala sa Pilipinas, and depende gaano kalayo, no, and scheduling, you know, madidisrupt yan dahil sa kung may gera at may conflict in certain parts of the world, no. Natural, mas maganda pa rin bumili ng locally manufactured, although karamihan ng mga sangkap ay imported din, diba? Yes, yun ang mahirap. Masyado tayong reliant on imported goods and raw materials. No? We did not build our own industries very well. That's why, that's the problem. Yung dating may industriya na tayo, naging mas mura pa mag-import from China or wherever man. No? So, in the end, naging mas mura pang bumili ng import na lang. Of course, mag-source ng imported ng mga suppliers. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.